Ang Crescent Hotel sa Eureka Springs, Arkansas ay naitayo noong 1886 at sikat na sikat ito dahil sa mga nakakatakot na kwento, lalo na ang Crescent College at Baker Cancer Hospital. Sa isang ghost tour sa property, ang legacy ng hospital ni Norman Baker ay talagang mas umigting nang madiskubre ng isang landscape artist ang mga tumor at tissue samples na nakapreserve sa alcohol sa hotel property. Kasama pang nahukay sa lupa doon ay mga bote na napag-alamang mga gamot umano sa cancer na binibenta ni Baker noon. Ang kanyang snake oil ay talaga namang bumenta at nagbigay ng pag-asa sa daan-daang katao. Pero sa halip na mapagaling sila nito, isang masaklap na kamatayan ang sumalubong sa kanila. Ang gamot nakatago sa basement ng Crescent Hotel na dating isang morgue. Ito ang gamot na ginawa ni Baker, ang pinaghalong watermelon seed, brown corn silk, alcohol at carbolic acid. Ang unang tatlong ingredients ay kung tutuusin, harmless naman talaga at may mga medicinal properties pa. Pero ang carbolic acid, ito ay isang antiseptic na nagpapasuka sa isang tao, nakakapagbigay ng kumbulsyon at nakakapagpababa ng alertness ng isang individual. May mga reports pa nga na binubutas pa raw niya ang bungo ng isang pasyente at doon ibinubuhos ang gamot. Matindi ang ginawa ni Baker noong kapanahunan niya. Hindi lang niya niloko ang daan-daang mga cancer patients at ang mga pamilya nito, pero kinokontrol din niya ang kanyang imahe mala Kardashian para makumbinsi ang mga tao na pinoprotektahan lang niya mga ito mula sa sakim na korporasyon at sa American Medical Association. Nagsimula ang karir ni Baker sa bayan ng Muscatine sa Iowa. Dati siyang vaudeville magician na naging inventor at naging milyonaryong negosyante. Naging radio host siya at naging cancer doctor kahit hindi naman nagkaroon ng medical training. Nakagawa si Baker ng isang organ na nagpapatunog sa pamamagitan ng hangin at hindi ng steam. Ang tawag doon ay Calliaphone. Nabenta agad niya ang unang tatlong ginawa at doon na nagsimulang mag-quit sa amusement business para makapag-focus sa kanyang imbensyon. Yun ang nagpayaman sa kanya ng todo. Hiniwalay niya ang kanyang asawa at nagsimula pang palawakin ang kanyang impluensya. Kinontrol niya ang kanyang imahe at pinabangos sa publiko hanggang sa nagtayo na nga siya ng sarili niyang radio station noong 1925 para maipakilala sa buong bansa at sa mundo ang Muscatine. Matapos malaman ng cancer tonic mula kay Dr. Charles Ozias na may cancer sanatorium sa Kansas City, nagbayad si Baker sa 5 volunteers para subukan yon. Pero kahit pa nagsisimula ng mamatay ang mga nasabing volunteers, pinalabas ni Baker gamit ang sariling magazine na naggamot niya raw ang cancer. Kahit pa namatay ang 5 volunteers, patuloy siya sa pagpapahayag ng kanong statement sa kanyang magazine. Taong 1929, nakuha niya ang cure mula kay Ozias at sa taong din yun, binuksan niya ang kanyang unang ospital sa Muscatine. Ginamit niya ang kanyang platform para balaan ng mga tao tungkol sa mga aluminum products at sinabi na ang cancer ay hindi magagamot sa pamamagitan ng operasyon, radium o x-ray. Ang sabi niya, ang gamot raw niya ay kakainin ng cancer cells nang hindi naapektuhan ng mga nakapaligid na tissue doon. Tila nakipagdigma siya sa mga higanting kumpanya at maging sa mismong American Medical Association gamit ang nasabing radio station. Tinawag niya ang programa bilang KTNT o Know the Naked Truth. Pinalabas niya sa mga tao na inuuna niya ang kapakanan ng mga ito kaysa sa sariling pagyaman. Ginamit niya ang pag-aalinlangan ng mga tao sa mga malalaking korporasyon para sa sariling kapakanan. Sabi pa ni Baker, gusto raw bilhin ng AMA o yung Medical Association nga ang kanyang gamot at alisin ito sa merkado para mapilitan ng mga cancer patients na magpa-opera. Ayon sa The Des Moines Register, ang kapahamakan na dala ng mga kasinungalingan na nanggagaling sa programa ni Baker ay hindi naman talaga nanggagaling sa kung ano ang sinasabi niya laban sa American Medical Association, kundi sa mga sinasabi niya sa mga pasyente
na nasa early stage pa lang ng cancer. Yung mga tipong pwede pang maagapan yan gamit ang tamang paraan. Pero ang nangyari lahat ng sumubok ng kanyang gamot ay naging malala ang resulta. Nagpagawa si Baker ng hagiography. Isa itong uri ng biography kung saan masyadong pinupuri ang isang subject. Madalas ginagawa ito para sa mga santo. Pero ginamit yun ni Baker para palabasin na ginagawa niya mga yun para sa mga tao. Pinalabas niya na siya kunwari ang taong lalaban sa naglalakihang kumpanya para makapagbigay ng tamang solusyon sa mga cancer patients. Kalaunan, nagsimula na ring sumama ang imahe niya sa mga tao dahil na rin sa wala naman kasi siyang medical license. Maging ang radio station niya ay natanggalan na rin ng lisensya. Nang mawalan ng matatakbuhan, nagtungo siya sa Eureka Springs sa Arkansas. Doon, pinili niya ang isang Victorian hotel na medyo napabayaan na, ang Crescent Hotel. Ito ay nasa isang burol na nasa 2,000 feet mula sa karagatan. Tinawag niya yung Kastilyo sa Hangin o Castle in the Wind at ginawang bagong lokasyon ng Baker Hospital noong 1937. Nagsimula mga nakakatakot na kwento tungkol sa Crescent Hotel bago pa magbukas ito sa publiko, nang isang mason ang mahulog habang nagtatrabaho at namatay. Kalaunan, nagbukas rin ang hotel taong 1886 bilang isang resort para sa mga mayayaman at mga sikat. Pero hindi rin nagtagal ay nalugi ito. Nag-reopen muli noong 1908 bilang Crescent College and Conservatory for Young Women na nagbunga rin ng isang ghost story tungkol sa isang dalagitan na nahulog, tumalon o tinulak na kinamatay naman ito. Matapos masara sa huling pagkakataon noong 1934, summer hotel ang ginawa niya hanggang sa ginawa nga itong hospital at health resort ni Baker. Sa ngayon, maaring bumisita mga guests sa morgue ng hotel at sa dating surgery room ni Baker. Pwede ring tignan ng iba pa mga kagamitan, lalo na ang sikat na Cure No. 5 na ibinaon pa sa lupa. Ang Cure No. 5 ay binibenta ni Baker lalo na sa mga pasyenteng may maliit lang na pamilya. Bago rin niya palabasin ang mga yon sa kanyang ospital, pinapapirma niya mga yon ng isang kasulatan. Marami sa mga pasyente niya ay namatay sa kanilang mga tahanan, kaya naging palusot din ito ni Baker dahil pwede niyang sabihin na namatay ito dahil umalis sa ospital kung saan umano ito mas mababantayan. Pinipeke rin niya ang mga papeles na sinasabing nagpagaling sa mga pasyente. Ang mga pasyente namang binawian na ng buhay sa ospital e dinala sa psychiatric ward para daw mailayo sa mga ibang pasyente. Kapag namatay dahil nga sa gamot ni Baker, kinukuha mga katawan nito sa gitna ng gabi. Tapos ay kukunin ang pineking papeles, ipapadala sa pamilya at hihingian niya ng pera para sa burial arrangements na hindi naman nangyayari. Pero kahit na halatang halata na ang kanyang galawan, ilang dekada man siyang pinag-imbestigahan ng AMA, hindi pa rin siya mapatumba. Nagpadala pa nga siya ng sulat sa US Mail upang i-advertise ang kanyang serbisyo. Kaya raw niyang manggamot ng cancer nang hindi nag-oopera, nagperform ng radiation o nag-e-x-ray. Lahat daw ng sakit ay kaya niyang pagalingin. Walang tatanggaling laman loob o walang operasyon. Doon siya nabenggan ng mga federal authority. Sinampahan siya ng kaso sa paggamit ng sulat para manloko. Nang kumalat ang balita, sinugod siya ng mga taga Eureka Springs. Maging ang hotel ay sinugod at sinira ang maraming records. Naganap ang trial noong January 1940 sa Little Rock. Guilty ang naging hatol kay Baker. Nakulong siya hanggang 1944 pero hindi pa natapos ang mokong at nagsimula ulit maggamot sa Muscatine. Pero di na siya nabigyan ng permiso para magtayo ng research foundation. Makalipas ang ilang taon, namatay si Baker sa sakit na cirrhosis. Ang kanyang buhay ay makikita sa hallway ng Crescent Hotel. Sa 4th floor, naroon ang isang calliaphone na naimbento niya. Sa ibaba naman, makikita mga bakas ng panluloko niya sa kanyang kapwa. Pero alam niyo ba na maraming katulad ni Baker sa panahon natin ngayon? Sila ay ang mga influencers at mga kumpanyang nagpo-promote ng iba't ibang health products, kaya ng appetite suppressant at mga essential oils. Siyempre,
ang mga walang perang pampagamot sa doktor mauuto nila. Kaya laging maging mapanuri sa mga gagamiting gamot at tandaan na mas mapapamahal ka kapag lumala pa dahil sa pagtitipid. Gusto ko magpasalamat sa mga member ng channel na ito, kana Archie Doler Vlog, Verhel Morata, Starsky Soraya, Jerry De Jesus, Rolando Rosales Langamin, Marlon Leguno, Arwin Santos, Black March, Arman Pili, Giancarlo Pineda, PXC Unlimited, Marwin Facundo, Leo Abarte, Hamudi Pangato, Daniel Doleson, Lloyd, Mark Falcon, Carmel Galpo, Jose Jr. Coloma, General Asagiri Darkness, Serafin Ibayan, Marcos Steph Villasorda, Jeric GF, Mark Vicente Maglinte, Mausi, Ariel Polo Santiago Tabo, Jason Palamig, Mickey Toledo at Armand Escorial. At maraming salamat sa pagsali muli mga Lodi. Maraming salamat kana Batnaman, JR Dadizon, Raquel Ignacio at kay Hiki Chiki. Napakalaking tulong po ng pagpo-member ninyo dito sa channel at sana po ay nagugustuhan ninyo ang member-only content natin. Muli, maraming salamat po.